Ang topic po na ito ay regarding po sa salvation kasi marami pong nalilito sa bagay na ito. Ngayon, sa pang-uunawa ng karamihan sa atin, sa lahat po ng mga Bibles, preachers, Bibles, mga pastors, at mga ministers at saka mga priest, ang sabi lang nila kasi is maniwala lang tayo sa Panginoong Hesus ay maliligtas po tayo. Yun yung karamihan na sinasabi. Somewhat siguro maaaring pwede, pero sa akin sa nakita ko, hindi po ganoon kadali ang salvation. Unang-una, sabihin ko na po sa inyo, alam ko na po na baka napanood nyo ng mga previous video ko na napakarami pong langit. Tapos, ang tunay na kaligtasan po ay hindi po sa langit. Okay? Yun po ang katotohanan. Ngayon, ang magkaiba po yung tunay na kaligtasan at ang langit, magkalayo. Masyadong malayo po yun sa pang-uunawa natin. Hindi po natin nauunawaan kung ano po ang tunay na kaligtasan. Hindi po sa langit. Yun po ang katotohanan. Okay? Tapos, sabihin na nating 2,000 years ago, si Jesus Christ, Panginoong Hesus, ay iniligtas po tayo. Actually po, nilinis lang po tayo sa ating mga sarili ng mga kasalanan nung 2,000 years ago. Pero tayong mga new generation, baka isipin nyo po na hindi po tayo pasok doon or hindi po tayo sakop dahil matagal na nangyari. Actually, hindi nyo po alam kung gaano na po tayo katagal dito na pabalik-balik sa mundo. Yung reincarnation po ay totoo. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Totoo po ang reincarnation. So, malamang ang iba sa atin, more than 3,000 years na nandito sa mundo na to pabalik-balik. So yung past lives nyo po ay nilinis na ng Panginoon. So may mga natitira pa rin tayong, patuloy pa rin tayo na gumagawa ng kasamaan hanggat hindi po tayo makakapasok sa tunay na buhay, sa tunay na kaligtasan or buhay na walang hanggan. Patuloy po tayong magkakaroon makakagawa pa rin po tayo ng kasamaan. Sa tuwing nagre-reincarnate po tayo, bumabalik po tayo sa pagkabata, kaya nabubura yung mga previous life experiences natin. Hindi na natin po yun maaalala. Kaya patuloy pabalik-balik tayo kasi tayo po ay hindi nakakabuo ng requirements patungo po sa tunay na kaligtasan. So ano po ba yung requirements? Kailangan po magkaroon tayo ng holy body. Okay? Pure body na holy. Hindi po physical body, spiritual na body. Dahil yun lang po ang may kakayahang makapasok doon sa buhay na walang hanggan. So hanggat hindi po tayo nakakabuo ng pure na holy body, hindi po tayo makakapasok. Yun po ang katotohanan. Pero dahil nilinis tayo ng Panginoong Hesus, may something na threshold lang po tayong bubunuin, at ang magpupuno na po nun ay ang Panginoong Hesus. Dahil siya po ang susi patungo doon, yun ang katotohanan. Siya po talaga ang susi. Ngayon, kung ikaw, magkaiba tayo ng religion or kahit anong religion ka pa, kahit hindi mo siya kilala, pero ikaw kilala ka niya, makakapasok po doon sa tunay na kaligtasan or buhay na walang hanggan. Pero ikaw naman, nakilala mo siya, pero hindi ka niya kilala. Anong ibig sabihin po nun? Dahil tayong mga tao, sa salita po, magkakaiba po ang salita at ang nasa isipan natin at ang sa puso natin. Kilala natin ang Panginoon, nagsisimba tayo araw-araw, pero yung ginagawa natin ay taliwas po sa kanyang kautusan o iniwan ng Ama dito sa mundong ibabaw. Mas nananaig po yung kagustuhan mo sa laman, kagustuhan mo po sa mga material na bagay,
malayo po yun na makakapasok tayo doon sa tunay na kaligtasan. Yun po ang katotohanan. Sinishare ko po sa inyo ito para hindi po tayo, kahit papaano po sana ay sa buhay na to ay matutunan po tayo. Sa pagbalik po natin ay nawa po ay madadagdag po ito sa memory natin. Ang soul mo kasi ay siya ang mayroong dala ng napakaraming memory sa previous lives mo. Siya din ang magbibigay sa iyo ng ibang mga information sa mga past life mo kung ipapahintulot ng Diyos, kung naabot mo po yung ang hinihingi kasi minsan hindi naman hindi naman agad-agad pag gusto natin ganito na gusto ko po Panginoon na makuha ko po yung previous life ko. Hindi ho ganun kadali. Kailangan mong ipakita muna sa Kanya na deserve ka na makita mo yung previous lives mo, kung ano ang nagawa mong kabutihan para sa ibang tao. Ganon. Tayo kasi masyado tayo nagmamadali sa mga bagay-bagay. Gusto natin agad makapunta sa langit. Ngayong araw maggagawa ka ng mabuting bagay. Kinabukasan makakalimutan na natin na yun pala yung purpose natin. Kaya makakapasok ka lamang doon ay sa pamamagitan ng pure love. Una, lahat ng inihabili ng Diyos Ama sa atin. Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isipan at kaluluwa, ng buong lakas. At ang pangalawa ay mahalin ang kapwa. Bakit ko po nire-remind sa inyo? Kasi ang Panginoon, ang Diyos, is pagmamahal po, lahat pagmamahal. Kaya ang tanging susi lang po para makabuo tayo ng pure na holy body ay sa pamamagitan po ng purong pagmamahal sa lahat ng creation ng Panginoon at unang-una sa Kanya. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka makakagawa ng masama sa iyong kapwa kasi sumusunod ka sa kautusan Niya. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka rin makakagawa ng masama sa kahit anong paraan. Dahil sumusunod ka sa Kanya, doon ka makakabuo po ng tunay na katawan na siyang makakapasok lamang para doon sa buhay na walang hanggan. Kaya yung nasasabi ko sa inyo, kasi hindi po natin mapiperfect yung holy body na yon, kasi sapagkat meron po tayong katawan, meron tayong pag-iisip, meron po tayong sariling ambisyon sa buhay. Lahat po tayo, kahit hindi nyo man aminin, lahat po tayo ay ambisyoso, pati po ako. Hindi po ako dun exempted. Lahat po tayo, yun ang katotohanan. Kasi unang-una, ang mundo talaga na to is para sa pagsubok ng bawat isa, kung paano nila dadalhin kung ano man ang nararanasan nyo sa buhay, kahirapan, kayamanan, kahit ano pang problema, kung makakaya nyo pong dalhin sa pamamagitan ng pagmamahal, napakapalad nyo po dahil malapit na po kayo. Hindi ibig sabihin na malapit na mamatay. Ang ibig ko pong sabihin ay nandoon na po kayo sa threshold, baka mamaya susunod hindi ka na bumalik dito, hindi ka na magre-reincarnate muli. Kaya doon magiging mapalad po kayo. Hindi na kayo magdadanas ng kahirapan, ng iyak, ng lungkot, ng sakit, at ano pang mga pagdurusa. Yun po ang magiging gift ng Panginoon pag once na maabot po natin ang hinihingi niya sa atin, ang hinahanap niya sa atin. Kaya sana po patuloy lang po tayong magmahal. Dahil ang Panginoon puro lang pong pagmamahal. Hindi po natin dapat sinasaktan ang ating mga kapatid. Lahat po tayo ay magkakapatid. Wala po dito sa atin na may mas mataas kaysa sa bawat isa. Kung ikaw ay mayaman, nakakapanood ka sa video na to. Kung ikaw ay mayaman, matuto ka pong magpakumbaba. Kung ikaw naman ay mahirap, marunong ka din po dapat rumispeto. Hindi ibig sabihin na kahit dahil mahirap ka ganun na lang na parang dinadown mo ang sarili mo. Hindi po ganun. Ang pagiging mahirap at ang pagiging mayaman ay iisa lang po yan. Binigyan lang po kayo ng sarili nyong role para dito sa mundo na to.
pantay pa rin po tayo sa paningin ng Diyos. Bali, ginagawa lang natin ang role natin dito, ang contract natin na gagawin natin na magkaroon pa rin tayo. Kasi ang purpose natin is magkaroon ng holy body. So sa pure na pagmamahal sa bawat isa sa atin, doon lang tayo makakabuo ng holy body. So kung ikaw po ay mayaman or mahirap or kahit ano pang status mo dito sa mundo, ipagpapasalamat nyo po sa Panginoon dahil binibigyan po kayo ng tsansa na makapasok po doon sa tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Habang nandito pa kayo sa mundo, anuhin nyo po, i-grab nyo po yung opportunity na makagawa pa ng mas maraming mabuti. Gawin nyo pong habit ang pagiging mabuting tao, pagtulong sa kapwa, para po hindi na po kayo magdanas, hindi na tayo magdanas. Ako po, makasalanan po ako, napakarami ko pong nagawang kasalanan sa aking asawa, sa aking mga anak, at ganoon po sa aking mga magulang at ibang mga tao sa paligid ko. Nakakapagsinungaling din po ako na hindi ko sinasadya kasi nga lang, yun nga lang, sa tuwing ginagawa ko po yun, nasasaktan din naman po ako, pero wala akong choice minsan dahil sa trabaho ko at sa mga ibang tao na ayaw mo rin silang masaktan, although na hindi mo intensyon na makagawa ng kasamaan. Mas maano pa rin yun ang masama ay hindi talaga pwedeng magiging mabuti. Tandaan nyo yan, ang masama ay hindi pwedeng maging mabuti. Wala pong white lies dito sa mundo. Pag sinabing lies is lies, okay, hindi po pwedeng yung white lies is good yun para hindi siya masaktan. Lies is lies, masama is masama. Yun ang pakakatandaan natin. Mahirap pong gumawa ng mabuti sa totoo lang, pero sikapin po natin. Ako po sinisikap ko po na mapa-improve ko yung sarili ko, na matutunan ko pong maging mapagmahal kahit nasasaktan ako, na niloloko ako at ginagawan ako ng masama. Sinisikap ko po na hindi magalit, kasi sa pagmamahal lang po yung tunay na kaligtasan. Yun lang po ang masasabi ko sa tunay na kaligtasan. Kung hindi nyo po mabubuo ang holy body, tandaan nyo po, kaya po nag-sacrifice ang Panginoong Hesus. Yun po ang magbubuo sa kakulangan ninyo. Kaya pagpapasalamatan natin ang Panginoong Hesus dahil para sa atin pong lahat, sinacrifice niya po yung sarili niya. Nagbumaba siya dito para lang sa atin, para maligtas po tayo. Nawa po ay may matutunan po kayo sa sinasabi ko. Sana po ay i-share nyo po ang sinasabi ko. Based lang po kung ano po ang nasa damdamin nyo. Hindi ko po pinipilit na manood po ang maraming tao. Ang hinihiling ko nga lang sa Panginoon ay makita po ng mga karapat-dapat na tao ang mga video na ina-upload ko. At least po ay maliwanagan po tayo. Maraming salamat po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas sa atin. Nawa po ay gabayan po tayo nila upang makamit po natin ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen.